Sino ang mag-aakala na ang mga pinakasikat at pinakamayamang PBA superstars ngayon ay nagmula pala sa sagad-sagarang kahirapan. Bago sila naging hari ng court, marami sa kanila ang natulog ng gutom at nagbanat ng buto sa kalsada. Ang kwento nila ay patunay na ang tadhana ay nababago kapag ang talento ay sinamahan mo ng matinding sipag at tiyaga. Sa videong ito, hihimayin natin ang 10 PBA players na galing sa wala, ngunit ngayon ay naging sobrang yaman na dahil sa basketball. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa ating top 10. Si Poy Aram. Lumaki siya sa isang slum area sa Cagayan de Oro na walang-wala silang pambili kahit sapatos pang basketball. Katunayan nga, volleyball muna ang una niyang sinalihan sa Milo Olympics nung bata pa siya para lang makapag-sports. Pero dahil sa kanyang pambihirang 6'8" na tangkad, nadiskubre siya sa isang lokal na paliga sa CDO at dinala sa Maynila para makakuha ng scholarship sa Ateneo Blue Eagles. Nang pumasok siya sa PBA noong 2013, grabe ang sinimulan niya dahil naiwan siyang unsigned o practice player lang muna ng TNT habang binubugbog pa ng mga matitinding ACL knee injuries. Kinailangan niya magsumikap at magpakitang gilas sa Blackwater at NLEX kung saan naging Defensive Player of the Year pa siya bago tuluyang binili ulit ng TNT. Ngayon, bilang multi-champion center ng prangkisa, milyon-milyon na ang halaga ng kanyang kontrata na nagbigay ng marangyang buhay sa kanyang pamilya. Number 9. Mark Barroca. Si Mark Barroca, na kilala ngayon bilang The Coffee Prince, ay nagmula sa isang pamilyang kapuspalad at salat sa Zamboanga. Noong kanyang kabataan, walang kakayahan ang kanyang mga magulang na tustusan ang kanyang pag-aaral, kaya tanging ang mga basketball scholarship lamang ang kanyang naging paraan upang makapag-aral sa Maynila at makaligtas sa gutom araw-araw. Ang bawat patak ng pawis niya sa court ay may bitbit na panalangin na balang araw ay maiahon niya ang kanyang pamilya mula sa isang kahig, isang tuka na buhay. Ngayon, si Barroca isa na sa mga pinakamatatag na haligi at franchise player ng Magnolia Chicken Templados. Bukod sa kanyang malalaking sweldo at sandamakmak na championship bonuses, naging wais din siya sa pag-invest ng kanyang pera sa mga food business franchises at retail shops na nagtulak sa kanyang net worth sa tinatayang 60 million hanggang 70 milyong piso. Number 8. Alain Maliksi. Isang kwentong parang pelikula ang pinagdaanan ng sniper ng Meralco Bolts na si Alain Maliksi. Noong bata pa siya, ang kanyang pamilya ay literal na nanirahan sa loob ng sementeryo ng La Loma at ginawang palaruan ang mga nicho dahil sa kawalan ng pera para sa sariling matitirhan habang tricycle driver naman ang kanyang ama. Mas lumala pa ang kanilang sitwasyon nang sila ay mapilitang lumikas o ma-relocate dahil sa konstruksyon ng C3 Road noong 6 na taong gulang pa lamang siya. Salamat sa kanyang bagsik sa shooting, binuhat ni Maliksi ang kanyang pamilya palabas ng sementeryo patungo sa isang marangyang buhay. Ngayon, siya ay isa na sa mga pambato ng kupunang Meralco na may milyong-milyong kontrata at sariling magagarang tahanan na nagdala sa kanyang kabuuang net worth sa tinatayang 50 hanggang 75 milyong piso. Number 7. Vic Manuel. Bago nakilala bilang The Muscle Man ng PBA, si Vic Manuel ay dumanas ng matinding paghihigpit ng sinturon sa Licab, Nueva Ecija. Noong siya ay nag-aaral pa sa kolehiyo, ang kanyang allowance ay nagkakahalaga lamang ng 150 pesos kada buwan. Kaya kinailangan niyang magtiis sa gutom at lakarin ang mahahabang distansya para lamang makasabay sa klase at practice. Ang kanyang matipunong katawan ay hinubog ng hirap at mabibigat na trabaho sa bukid noong kanyang kabataan. Dahil sa kanyang walang katulad na sipag sa ilalim ng ring, naging isa siyang multi-millionaire forward na pinag-agawan ng mga iba't ibang sikat na koponan sa PBA. Ang dating allowance na 150 pesos ay napalitan na ng milyon-milyong pisong sweldo at mga bonus bawat taon. Siya ngayon ay may malawak na investments at ari-arian na nagkakahalaga ng tinatayang net worth na 60 million hanggang 80 milyong piso. Number 6. Jason Castro. Kilala bilang The Blur dahil sa kanyang malakidlat na bilis, dumaan sa butas ng karayom si Jason bago narating ang rurok ng tagumpay. Bata pa lang, iniwan na siya ng kanyang Amerikanong ama at lumaking salat sa Guagua, Pampanga sa aruga ng kanyang lola. Upang makatulong sa pang-araw-araw na pagkain, pumasok siya bilang tindero noong siya ay bata pa. Walang pambili ng sapatos at madalas kapusin sa gastusin.
Basketball ang naging tanging ticket niya para makakuha ng scholarship sa kolehiyo. Ngayong may estimated net worth na lampas 100 milyong piso, hindi lang siya isa sa pinakamalaking sumweldo sa kasaysayan ng PBA, kundi isa ring henyo sa negosyo. Bukod sa pagiging franchise owner ng sikat na fun-side Ningnangan Restaurant, malaki ang kita niya sa kanyang build and sell real estate business at sariling farm resort. Dahil sa kanyang madilim na nakaraan, tiniyak niyang secured na ang yaman ng kanyang pamilya habang buhay. Number 5. CJ Perez. Ipinanganak siya sa Hong Kong, ngunit lumaki sa matinding hirap sa Bautista, Pangasinan si CJ Perez. Hindi niya nakasama ang kanyang ama at mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina. Ayon mismo kay CJ, nagsimula siyang maglaro ng basketball nang nakayapak at walang tsinela sa kalsada, kung saan madalas silang walang kain o baon at umaasa lang sa pustahan para may pambili ng fishball at ice tubig. Mula sa paglalaro ng walang sapat sa paa, si CJ Perez ay naging number 1 overall pick noong 2018 at kasalukuyang pambatong driver ng San Miguel Beermen. Sa tulong ng kanyang maximum contract, mga kampyonato at pagiging finals MVP, nabago niya ang takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang tinatayang net worth ay nasa 60 million hanggang 80 milyong piso na ngayon at may-ari na siya ng magagarang sasakyan at bahay para sa kanyang pamilya. Number 4. Calvin Abueva. Si Calvin the Beast Abueva ay pinalaki lamang ng kanyang lola sa mga eskinita ng Angeles City, Pampanga. Upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin at hindi malipasan ng gutom, naglalako siya noon ng balut sa gabi habang naglalaro naman ng pustahang basketball sa mga kalsada sa araw. Ang kanyang agresibo, pisikal at walang takot na laro sa court ay produkto ng kanyang pakikipaglaban sa marahas at mahirap na kapaligiran noong bata pa siya. Sino ang mag-aakala na ang batang naglalako ng balut noon ay kabilang na ngayon sa mga top earning players sa buong bansa na may tinatayang 43 milyong piso na taunang kita. Si Abueva ay isa ng milyonaryo na nagmamay-ari ng mga sikat na resto bar, commercial properties at malalaking lupain sa kanyang probinsya na nagdala sa kanyang kabuuang net worth sa mahigit 80 milyong piso. Number 3. Mark Pingris. Ang Pinoy sa Kuragi na si Mark Pingris ay lumaki sa Pozo Rubio, Pangasinan na walang ama sa kanyang tabi. Bata pa lamang siya ay kasama na siya ng kanyang ina sa palengke upang magbuhat ng mabibigat na sako at magtinda ng mga prutas at gulay para lamang may pambili sila ng bigas sa araw-araw. Ang kanyang kakaibang lakas sa pag-rebound at pagdepensa ay nagmula sa kanyang karanasan sa mabibigat na trabaho sa palengke bago siya napadpad sa Maynila. Pagkatapos ng isang makasaysayang career sa PBA at Gilas, Pilipinas, si Pingris ay isa na sa mga pinakamayamang retiradong atleta na may net worth na lampas 100 milyong piso. Siya ay isa sa mga pangunahing utak sa likod ng sikat na PBA Moto Club at may mga malalaking investments sa real estate at iba pang korporasyon. Ang dating batang nagbubuhat ng sako ay nakatira na ngayon sa isang mansyon kasama ang kanyang pamilya. Number 2. Arwind Santos. Bago naging MVP, kampiyon at alamat ng liga, si Arwind the Spider-Man Santos ay dumanas ng sukdulang kahirapan sa probinsya ng Pampanga. Upang mabuhay ang pamilya at may maisubo sa araw-araw, naging padjak driver siya, nagbenta ng mga lumang sapatos at nangungulekta pa ng mga basura at kalakal na pwedeng ibenta sa junk shop para sa barya-baryang kita. Ang bawat blocks, tinalon at saksak niya sa court ay may kaakibat na gutom at matinding pangarap na mabigyan ng maayos na bubong ang kanyang pamilya upang hindi na sila bahain tuwing uulan. Dahil sa kanyang pambihirang galing, naabot niya ang tugatog ng PBA, kung saan tinanggap niya ang maximum salary limit sa loob ng mahigit isang dekada at may tinatayang 28 milyong piso na taunang kita kasama ang mga bonus. Ang perang kanyang naipon ay hindi niya sinayang sa luho dahil nagpatayo siya ng mga apartment complex, bumili ng mga lupain at nag-invest sa iba't ibang negosyo na nagtulak sa kanyang estimated net worth na 50 million hanggang 100 milyong piso. Siya ang buhay na patunay na ang isang basurero at padjak driver ay pwedeng maging isang milyonaryong alamat ng bansa. Number 1. Jumar Fajardo. Ang 8-time PBA MVP at tinaguriang The Kraken, si Jumar Fajardo. Lumaki sa isang napakatahimik, liblib at simpleng buhay sa Pinamungajan, Cebu,
kung saan ang kanyang ama ay isang driver habang ang kanyang ina naman ay isang simpleng may bahay. Kung hindi siya pinalad at nagsumikap sa basketball, ayon mismo kay Junmar ay baka naging magsasaka, mangingisda o construction worker na lamang siya tulad ng kanyang mga kababata dahil sa tindi ng hirap ng buhay at kawalan ng oportunidad sa kanilang probinsya noon. Ngayon, si Fajardo ang itinuturing na pinakamayamang aktibong lokal na manlalaro sa buong kasaysayan ng PBA na may nakakalulang 75 milyong piso na kita kada taon mula sa kanyang sweldo, championship bonuses at mga naglalakihang commercial endorsements mula sa mga dambuhalang kumpanya. Ang kanyang kabuang net worth ay tinatayang nasa mahigit 150 milyong piso at patuloy pa itong lumalago. Sa kabila ng kanyang nakakalulang yaman, nananatili siyang mababa ang loob habang pinatatakbo ang kanyang mga poultry businesses, malalawak na lupain at mga ari-arian sa Cebu. Siya ang hari ng PBA, hindi lang sa mga tropeyo kundi maging sa tagumpay laban sa kahirapan. At yan ang 10 PBA superstars na patunay na sa tamang sipag, walang katulad na tiyaga at matalinong diskarte, kayang-kaya nating i-rebound ang kahirapan tungo sa tagumpay at kasaganaan. Sino sa mga players na ito ang pinakagusto ninyo ang kwento ng buhay? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwentong PBA. Hanggang sa muli, mga katropa!